Kabanata 2046, Broken-Hearted Divine Son. Buwang, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ng Pre-Eternal Divine Regent, hindi mo kailangang maging ganito. Buwang, modest. Hahaha, hahahaha. Itinaas ni Panbuwang ang kanyang ulo at tumawa na parang baliw, walang pakialam sa katotohanang natapon ang kanyang garapon ng alak sa kanyang katauhan. Pakinggan mo na lang ang titulong ipinagkaloob sa akin ng aking mahal na ama noong ako ay naging isang banal na anak. Siya ay talagang isang tao na may matalas na pananaw, hindi ba? Ngayong naging isa na ako sa putik, hindi na muling mag-aalala si Itay tungkol sa kayabangan o kahangalan mula sa akin, hihahaha. Lalong dumilim ang mukha ni Panyasheng. Ito ay sa punto kung saan tumataas ang itim na chi sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling humakbang ng kalahating hakbang pasulong at binigyan siya ng isang nakakakalmang tingin. Pagkatapos, sinabi niya, maaaring hindi ka na isang banal na anak, Buwang, ngunit ang pag-iisip na iwanan ka ay hindi sumagi sa isip ng iyong ama. Kung talagang tinalikuran ka na niya, bakit siya? Tumahimik ka, matandang bata ka. Tinabihan ni Panbuwang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may nakatagilid ng ngiti na tumutulo sa pangungutya. Noon, sumumpa ka na susuportahan mo ako sa iyong buhay habang nabubuhay ka. Ngunit nang tinapakan ni Panboso ang aking ulo, hindi mo man lang ako binigyan ng kahit isang umutot. Sa tingin mo may karapatan kang turuan ako. Dumura. Si Panbuwang ay talagang nagluwa ng isang glob ng mabaho, alkohol na laway sa duo. Kaunti lang ang mga tao sa kalaliman na hindi nakarinig ng pangalang Panbuwang. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pangalan ng banal na anak ng All Butterfly Kingdom ng Diyos. Iyon ay ang lahat sa nakaraan bagaman. Bawat henerasyon, ang 6 na kaharian ng Diyos ng Abyss ay hindi magsisikap sa paghahanap ng susunod na tagapagdala ng Diyos. Sa tuwing sila ay magtagumpay, ang buong kaharian ng Diyos ay magdaraos ng pinakadakilang pagdiriwang. Gayunpaman, sa henerasyong ito, maraming tagapagdala ng Diyos ang nagmulat sa kanilang banal na diwa sa maraming kaharian ng Diyos. Ang Eternal Night Kingdom of God at ang Dreamweaver Kingdom of God ay dalawang ganoong halimbawa. Maging ang All Butterfly Kingdom of God, ang pinakamahinang kaharian ng Diyos dahil sa kanilang hindi pangkaraniwang pambihiran ng God-bearers, ay natuklasan ang kanilang pangalawang God-bearer sa hindi kapani-paniwalang maikling panahon. Ang kanilang unang God-bearer ay si Panbuwang. Ang kanyang conferral ceremony ay naging isa na yumanig sa mundo at dinaluhan pa ng Abyssal Monarch mismo. Ito ay isang walang kapantay na karangalan na hindi kailanman tinatamasa ng ibang banal na anak o banal na anak na babae. Sa kasamaang palad, makalipas lamang ang 2,000 taon, tinanggap ng All Butterfly Kingdom of God ang pangalawang tagapagdala ng Diyos nito. Na parang hindi sapat na masama, ito ay isa na ang banal na kakanyahan at talento ay nalampasan ang Panbuwang. Sa isang kaharian ng Diyos, ang pamana ng isang tunay na Diyos ay higit sa lahat. Natural, tanging ang pinakanamumukod tanging tagapagdala ng Diyos ang kwalipikadong maging banal na anak o anak na babae. Ang All Butterfly Kingdom of God ay hindi pa tinatanggap ang dalawang God-bearer sa parehong henerasyon hanggang noon. Dahil dito, si Panbuwang ang naging kauna-unahang Divine Son na napatalsik sa kasaysayan ng All Butterfly Kingdom of God. Noong unang panahon, wala siyang muwang na isipin na babalik na lang siya sa dati niyang buhay pagkatapos niyang mapatalsik. Nagtagal iyon hanggang sa tinadyakan siya ng katotohanan sa bangin. Noong unang panahon, taglay niya ang All Butterfly Kingdom ng pinakadakilang limelight ng Diyos at nagtamasa ng antas ng awtoridad at mga mapagkukunan na hindi pinangarap ng iba. Ang kanyang mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, at maging ang mga elder ay pinakitunguhan siya ng may lubos na paggalang at paggalang, hanggang sa yumuko ang tuhod para lamang makuha ang kanyang pabor. Nang bigla siyang bumagsak mula sa tuktok, para bang ang lahat ng mga karanasang iyon ay biglang naging pinakamalaking kahihiyan ng lahat ng minsang nang ipit sa kanya. Sinimulan nilang insultuhan, panlilibak, at tinapakan pa nga siya ng 2 beses na para bang sinusubukan nilang bumawi sa lahat ng pagpapakumbaba at pangungutya na ginawa nila noon. Bukod dito, maliwanag na ang bagong banal na anak ay titingnan ang dating banal na anak bilang isang banta.
Habang tinatapakan nila siya, mas lalo pa nilang nilulubog siya sa putik, mas papabor sa kanila ang bagong Divine Son at future All Butterfly Divine Regent, di ba? Nakakahiya. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Pan Yaseng ang kanyang galit at hinampas. Nagkaroon ng malakas na sampal, at pinalipad sa himpapawid si Pan Buwang. Isang haligi ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Yumigting ang palad ni Pan Yaseng. Hindi niya akalain na tatanggapin ni Pan Buwang ang kanyang sampal ng walang anumang pagtutol. Noong unang panahon, si Pan Buwang ang kanyang paboritong anak, ang higit na ipinagmamalaki niya kaysa sa iba. Si Pan Yaseng ay hindi isang walang pusong tao, kaya paano niya makikita ang dati niyang paboritong anak na parang wala. Pinagsisihan niya ang kanyang pagsabog sa ikalawang paghampas niya laban kay Pan Buwang. Gayunpaman, siya ay isang Divine Regent. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan saan man siya naroroon, kaya nagpakawala siya ng malamig at mabigat na EMF. Ilang beses nagumulong si Pan Buwang sa sahig bago siya tuluyang huminto. Nagsuka siya ng ilang subo ng dugo nang hindi mapigilan habang nakahiga siya sa lupa. Nang sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo, lalo lamang lumaki ang kanyang ngiti sa galit at pang-iinis, hihihi. Pasensya na kung ang isang abalang tulad mo ay personal na tinuruan ng leksyon itong walang kwentang anak mo, ama. Hehehehe. Si Pan Buwang ay nagsusuka ng mga tipak ng dugo sa halos bawat salita na kanyang binibitawan. Napalingon si Pan Yaseng at bahagyang pinalambot ang kanyang tono, alam kong naagrabyado ka, Buwang, ngunit ang kaharian ng pamana ng Diyos ay mas mahalaga kaysa anupaman. Dapat maintindihan mo ito. Naiintindihan ko. Siyempre naiintindihan ko. Dahan-daang bumangon si Pan Buwang. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na wala akong negatibong damdamin sa aking deposition, ngunit tiyak na hindi rin ako nagtatanim ng sama ng loob o galit sa desisyon, tama ka. Ang kaharian ng pamana ng Diyos ay higit na mahalaga kaysa anupaman. Kung mayroong isang God-bearer na mas namumukod tangi kaysa sa akin, syempre dapat siya ang maging bagong God-bearer sa halip. Siyempre dapat kong isuko ang posisyon ko sa kanya. Maaari ko pang tanggapin ang mga dating nagpapatira pa sa akin na parang sila ang dumi sa ilalim ng aking mga paa na ginagawa ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang sirain ang aking dignidad at parangalan ng 1,000 ulit. Maaaring hindi na ako isang banal na anak, ngunit isa pa rin akong gumising sa aking banal na kakanyahan. Sa sapat na oras at pagsisikap, tiyak na itikom ng aking mga tagumpay ang kanilang mga bibig at pagsisisihan nila ang kanilang kasuklam-suklam na mga reaksyon ng libo-libong beses. Biglang tumangala si Pan Buwang, at ang kanyang mga mata ay naging kasing pula ng dugo na dumadaloy sa kanyang bibig. Pero bakit, patayin ang aking ina? Seryosong sinabi ni Pan Yaseng, sinabi ko na sa iyo. Ang iyong ina ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip dahil ang pagkahulog mula sa biyaya ay labis na hindi niya kayang tiisin. Kaya naman nagpakamatay siya. Wala itong kinalaman sa sinuman, at talagang hindi ang kasalukuyang Divine Empress. Hihahaha. Isang malungkot na tawa ang pinakawalan ni Pan Buwang. Naririnig mo ba ang iyong sarili? Para kay Pan Basura, ang asong iyon ay naglakas loob na nakawin ang aking four-faced demonic crystal para lamang mahuli ng aking ina. Kung isa sa alang-alang ang kalubhaan ng kanyang mga krimen, tama lang na pilayin ang kanyang buong angkan at hatulan silang lahat ng pagkatapon. Ang aking ina ay isang mabait na babae, at bilang isang ina, naiintindihan niya kung bakit ginawa ng asong iyon ang kanyang ginawa. Kaya, kinuha lamang niya ang kanyang mga armas bilang parusa. Hindi niya kailanman isinapubliko ang bagay na ito, at hindi niya sinabi sa iyo ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, ang asong iyon ay nagtanim ng matinding sama ng loob sa aking ina. Mula noong unang araw na siya ay naging Divine Empress, ininsulto at pinahiya niya ang aking ina sa lahat ng paraan. Nag-crack ang kanyang mga ngipin sa sobrang pagniwi niya. Totoong hindi niya kayang patayin ang nanay ko gamit ang sarili niyang mga kamay, pero siya ang Divine Empress. Isang salita, isang sulyap lang ang kailangan niya para may gumawa ng kanyang maruming gawain para sa kanya. Hindi mo ba talaga alam ang tungkol dito? O, nagpapanggap ka lang, Father? Tama na. Ayaw nang pakinggan pa ito ni Pan Yaseng. Hindi mahalaga ang alinmang paraan, hindi sa akin o sa All Butterfly Kingdom ng Diyos na ito.
Ito ang kamay na ibinigay sa iyo ng kapalaran, kaya dapat mong tanggapin ito. Isa pa, ang kanyang tono at tindig ay umapaw sa lamig at kalupitan ng isang hindi masusungit na regent. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Oo, ang iyong ina ay isang dahilan, ngunit dahil din ito sa nangyari kay Shen Walking, ang Eternal Night Divine Daughter na napatalsik, hindi ba? Sa ikalawang pagpasok ng pangalang, Shen Walking, sa kanyang mga tainga, ang baliw na panbuwang ay nanigas na parang tinamaan ng kulog. Sa tingin na ikaw, isang dating owl butterfly divine son, ay aabandonahin ang iyong sarili sa ganitong lawak para sa dalawang babae. Ito lamang ang nag-aalis sa iyo ng titulong banal na anak. Isang mabigat na emp ang pinakawalan niya bago pa umitik ang manggas at naglakad palayo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalitang muli ang nasa katanghaliang gulang, kamahalan, ganito talaga ang kinikilos ni Buwang dahil hindi siya maka-adjust sa kanyang pagkahulog mula sa biyaya. Huwag mo na siyang pag-usapan pa. Nagtaas ng kamay si Pan Yaseng para pigilan siya. Kung gusto niyang mabulok, baka mabulok siya magpakailanman. Simula ngayon, hindi mo na siya kailangang pansinin. Puntong hininga, napakabuti. Tumango ang medyo may edad na. Sa palagay ko hindi naman ito ganap na masamang bagay. At least, walang pag-aalala na makikipagkompetensya siya kay Bozo at posibleng masira ang mga bagay-bagay. Walang sinabi si Pan Yaseng, ngunit malinaw na sumang-ayon siya. Bang! Matapos mawala ang Pre-Eternal Divine Regent, si Pan Buwang ay bumagsak sa sahig at nahiga doon sa napakahabang panahon. Iisipin ng isang hindi nakakaalam na siya ay isang lasing na uminom ng sarili hanggang sa mamatay. Ang tanging bagay na nagpakita na siya ay buhay pa ay ang dugo sa kanyang bibig, at ang mga luhang umaagos mula sa kanyang mga mata. Walking. Walking. Ang ibig sabihin ng iyong pangalan ay heartless, at lahat sila ay nagsasabi na ikaw ay isang demonyo na hindi dapat lapitan. Nang bumagsak ako mula sa biyaya at tumama sa dumi, nang ang lahat, ang aking mga kapatid na lalaki, ang aking mga kapatid na babae, ang mga dating inakala kong kaibigan ko, at maging si ama, ay naawa sa akin, nilibak ako, at tinapakan ako. Ikaw lang ang hindi nagbago ang mga mata sa kabila ng aking pagbagsak, ikaw lang ang nag-abot at humawak sa kamay ko noong nakahiga ako sa putikan, ikaw lang ang tunay na naniwala sa akin nang sabihin ko sa iyo na ang aking ina, pinatay ng asong yan. Alam mo ba, karamihan sa akin ay nasa pagkabigla at sakit nang marinig ko na ikaw ay pinatalsik tulad ko, ngunit may isang bahagi sa akin, isang maliit, kasuklam-suklam na bahagi ng akin, na hindi maiwasan ang labis na kagalakan. Kung tutuusin, pantay-pantay sana kami. Ang aming relasyon ay hindi makakatagpo ng halos kasing dami ng pagtutol gaya ng dati. Pero bakit? Paano mo ako iiwan ng tuluyan? Walking. Walking. Talagang walang puso ka, di ba? Ito ba ang ating kapalaran? Ang aming relasyon ba ay talagang isang maamo, nakakaawa, hindi ka pani-pani walang panaginip na maaaring hindi magkatotoo? Isang panaginip. Sa wakas ay nabawi ng kaunting linaw ang mapupungay niyang mga mata. Dahan-dahan siyang bumangon, mabagal ang kanyang paggalaw na parang patay na sanga na hinihila sa putik. Pangarap. Dreamweaver. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa malayo. Doon, nakahimlay ang Dreamweaver Kingdom of God. Ang isang panaginip ay maayos. Hayaan mo akong magkita muli, Walking. Naka-cross-legged si Yonche sa lupa habang nakapikit ang mga mata. Sa pagbabantay sa kanya ni Huakeli, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kapaligiran. Dahil nagsimula siyang maglakbay kasama si Huakeli, hindi na niya nilinang ang kanyang kapangyarihan. Sa halip, nakatuon siya sa pag-unawa sa daloy ng abyssal dust at pagpapabuti ng kanyang pagiging tugma dito sa panahon ng kanyang mga pagmumuni-muni. Siyempre, walang makakadetect sa prosesong ito. Walang sino man ang makakaintindi nito. Young Master yon. Sa palagay ko nakakuha ako ng bagong pananaw. Tulungan mo ako. Biglang, isang makalangit na malambing na tinig ang umalangaw-ngaw sa tabi ng kanyang mga tainga, at bago niya ito namalayan, isang hindi natural na makinis at malambot na kamay ang humawak sa kanyang palso at hinayla siya tumayo. Napaka-natural na hindi mo malalaman kung ano ang mali dito.
Sumasayaw na parang butterfly, itinutok ng dalaga ang kanyang glazed cloud sword kay Yunche. Ang welga ay mukhang kasing gun ng isang balahibo at ganap na walang tunog, ngunit talagang dala nito ang bigat ng 1,000 layunin ng espada. Siya ay malinaw na nasa sabik at sabik na ipakita ang kanyang maliit na tagumpay. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng labi ni Yunche. Walang sabi-sabi, iniwagayway niya ang Heaven-Smiting Devil Slayer Sword at hinarap ang napakaraming variation ng espada ni Hu Kaylee gamit ang brute force. Pinakamahirap na sirain ang bawal sa unang pagkakataon. Pagkatapos nito, ang bottom line ng isang tao ay patuloy na kumukupas hanggang sa tila ito na ang pinaka-natural na bagay sa mundo na dapat gawin. Iyon ang kaso para sa matalik na pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Hu Kaylee. Nitong mga nakaraang araw, gumugol si Hu Kaylee nang hindi bababa sa 3/4 ng isang oras o higit pa sa paghawak sa braso ni Yunche at ginawa ang kanyang makakaya upang makita ang kanyang tinatawag na sword intent of nothingness. Napunta siya mula sa isang tao na ang bawat buhok sa kanyang katawan ay protektado at nakanlungan hanggang sa sukdulan, sa isang taong maaaring humawak sa kamay ni Yunche at pilitin siyang magsanay kasama niya ng walang anumang pagtutol. Mabigat na espada laban sa magaan na espada, lakas laban sa kasanayan. Ang sagupaan sa pagitan ng dalawang magkaibang kapangyarihan ay nakabuo ng magagandang ilaw at umaalulong na mga bagyo sa loob ng madilim na espasyo ng endless fog. Tahimik na nanood si Hua Qingying. Malinaw niyang naramdaman ang pagbuti ni Hu Kaylee sa mas mabilis na bilis mula nang magsimula siyang maglakbay kasama si Yunche. Talaga bang kapakipakinabang sa kanya ang layunin ng espada ni Yunche? Boom! Nagkaroon ng nakakabinging boom, at ang marahas na espada ni Yunche ay nahati sa 1,000 tipak. Ang nagresultang shockwave ay naging sanhi ng kanilang mga damit na pumutok sa hangin. Magkadikit ang kanilang mga espada, saglit na nagkatitigan ang dalawang eskrimador sa mata ng isa't isa. Sinama ni Hu Kaylee si Yunche, at sinabing, "So, mas maraming variation ng espada ko kaysa dati, di ba?" Hindi niya natanggap ang paninindigan at papuri ni Yunche gaya ng dati. Nakatitig sa kanya ang binata na parabang hindi niya narinig. Noong una, hindi maintindihan ni Hu Kaylee kung bakit siya nagkakaganito. Pagkatapos, napagtanto niya ang isang bagay at hinawakan ang kanyang mukha, nalaman lamang na ang belo na kadalasang tumatakip dito ay wala kahit saan. Ang naunang pag-aaway ay talagang natanggal ang kanyang belo. Bilang resulta, si Yunche ay tumambad sa pinakamagandang mukha sa kalaliman sa malapitan. Tulala pa rin, tila bumulong siya sa kanyang sarili, sa wakas naiintindihan ko na, kung ano ang ibig sabihin ng buwan sa kalangitan, ang nyebe sa pagitan ng mga ulap. Walang kamalay-malay na tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig matapos mabigong mahanap ang kanyang belo, ngunit ang kanyang pagkasindek ay tumagal ng ilang sandali. Inalis niya ang kanyang kamay, pinulupot ang kanyang mga labi sa isang maliit na ngiti, at tumitig ng malalim sa mga mata ng binata, sinabing, "Iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganoong kahanga-hangang papuri. Gaya ng inaasahan sa iyo, young master yon. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nawala sa kanyang mukha at pinaulanan siya ng papuri. Matagal na siyang nasanay. Gayunpaman, may kakaiba sa papuri na ito. Sa anumang dahilan, pinaramdam nito sa kanya, masaya na hindi kailanman." Sa wakas ay nabawi ni Yunche ang kanyang talino at nagmamadaling umiwas ng tingin sa mukha ni Hu Kaylee. Ang Heaven-Smiting Devil Slayer Sword ay itinurol din sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali upang mabawi ang kanyang katinoan, sa wakas ay sinabi niya sa isang taos-pusong tono, "Alam ko na magmumukha kang banal, Sister Ku, ngunit ito ay..." Sa loob ng ilang panahon, wala siyang mahanap na salita para ilarawan ang kanyang hitsura o ang kanyang pagkagulat. "Ikaw ang mukhang banal, young master yon," sinsero rin ang papuri ni Hu Kaylee. Sa pinakakaunti, ang tanging lalaking kilala niya na ang hitsura ay mas mataas kay Yunche ay ang pinakaiginagalang niya pagkatapos ng kanyang pamilya, ang Abyssal Monarch. Nakangiting umiling si Yunche. "Mortal ang itsura ko to say the least. Paano mo sila may lalagay sa parehong pedestal gaya ng sa iyo, Sister Ku? Kung hindi pa kita nakilala, hindi ako makapaniwala na posibleng maging ganito kaganda ang isang babae."
Ang tawagin kang isang himala, ay isang maliit na pahayag. Sabay hajejek ni Hua Keili. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, nasalo niya ang tabing na lumutang sa di kalayuan ngunit hindi na iyon naibalik sa kanyang mukha. Sa halip, itinago niya ito at talagang lumapit kay Yunche, isang mapanuksong ngiti na sumasayaw sa kanyang mukha. Kung ganoon, hinihimok ko kayong tingnan ito ng higit pa at bigyan ako ng maraming papuri araw-araw, hahaha. Napangiti si Yunche sa kanyang sarili. Iyon ay marahil isang karangalan na hindi man lang pinangarap ng bawat tao sa mundo. Habang nakasandal si Hua Keili, ang kanyang paningin ay na-encroach ng hindi natural na pula ng Heaven-Smiting Devil Slayer Sword. Bahagyang lumipat ang kanyang tingin habang nagtanong, gusto ko sanang magtanong, ngunit ang aura ng iyong espada ay medyo kakaiba, young master yun. Ito ay hindi katulad ng ibang espada na nakita ko. Anong tawag doon? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Yunche, ito ay regalo mula sa aking Panginoon. Ang pangalan nito ay Cloud Glaze. Biglang tumangala si Hua Keili na nanlalaki ang mga mata. Kabanata 2047, Brilliant Dream. Dahil sa halatang abnormal na reaksyon ni Hua Keili, napatingin si Yunche sa kanya na may hinala, puzzled said asked, anong mali sa pangalang ito? Hindi. Medyo malabo na umiling si Hua Keili, isa lang itong espada na biglang bumigat, ngunit ang pangalan nito ay, napakakaiba. Hindi naman kakaiba. Parang walang narinig na kakaiba si Yunche. Hinawakan niya ang katawan ng espada gamit ang kanyang kamay, at unti-unting lumayo ang kanyang mga mata, na para bang nawala siya sa nostalgia. Ang orihinal na pangalan ng espadang ito, Master, ay hindi, tell me. Pinangalanan niya akong Yunche, at ang espada na iyon, ay kasama ko sa buong buhay ko ay pinangalanan yun. Ang katawan ng espada ay naglalabas ng mahinang vermilion na liwanag, tulad ng isang uri ng vermilion glazed glass na naglalaman ng walang katapusang misteryo. Ang apat na karakter na, Heaven-Smiting, at Devil Slayer, na orihinal na nakalimbag dito ay itinago niya mula noong pumasok siya sa mundo ng kalaliman. Ang liwanag ng espada ay kakaiba, tulad ng glazed glass. Kinuha ni Master ang salitang salaman, at pinangalanan itong Yanli Sword. Kasabay nito, ang salitang Yunli, ay nagpapahayag din ng pag-asa ni Master na ako ay hanggang sa mga ulap, at ang puso ko ay kasing layo ng mga ulap. Ang ibig sabihin ng Chero glazed glass. Panipi tuldok panipi. Si Liso ay natigilan ng mahabang panahon sa kailaliman ng soul ni Yunche. Kung hindi niya alam noon na ito ay Heaven-Smiting Devil Slayer Sword sa anyo ng Hunger at Heaven-Smiting Devil Emperor Sword sa anyo ni Yuer, kahit siya ay maniniwala din. Kaya ganyan. Napangiti si Hua Keili na medyo nalilito, nang marinig ko itong sinabi niyang Master yun, pakiramdam ko ang pangalang ito ay nababagay dito. Itinaas ni Yunche ang kanyang mga mata at natural na nagtanong, ang espada ni Ko Elder Sister ay gawa sa purong puting jade. Ang Divine Jade sa kalangitan ay walang iba kundi iyon. Ang hininga ng espada ay kasing init ng tubig, ngunit ang espada ay maaaring may isang naniniwala ako na ang pangalan nito ay dapat na sikat sa buong mundo. Hindi ko pa sasabihin sa'yo. Ang pininturahan na salamin ay tumalikod at tumakbo ng malalim sa maulap na dagat sa harapan na parang tumatakas. Ang kanyang espada ay tinatawag na Yanli Sword. Ang aking espada ay tinatawag na Lion Sword. Yunche. Kulay na salamin. Kuwit-kuwit, libo-libong batang USA ang nabangga sa kanyang isipan, at maging ang kanyang mga hakbang ay hindi mapigil ang magulo. Anong ibig mong sabihin dito? Hindi pa rin napigilan ni Liso at nagtanong. Pahiwatig. Maikling sagot ni Yunche sa dalawang salita. Pahiwatig. Naguguluhan si Liso. Well, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga lalaki at babae na bago sa mundo. Ipinaliwanag lamang ni Yunche ang pangungusap na ito, ngunit tiyak na magiging walang silbi ito para sa iyo. Gaano man kadetalye ang paliwanag ko, malamang na hindi mo talaga mauunawaan. Panipi tuldok panipi. Hindi na nagtanong pa si Liso, ngunit sinabi, hindi ka ba natatakot na inisin ka ni Hunger at Yuer? Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Yunche Shiren, Hunger hanggat busog siya, magagawa niya ang lahat. Ikaw ang pinakamagaling, hindi siya marunong magalit sa akin.
Huminga ng mahina si Lee Soo at bumaantong hininga, talagang walang katapusan ang iyong mga pamamaraan. Kaya, hindi ka ba natatakot na lumayo ng labis at hindi sapat ang ginagawa? Kung tutuusin, hanggat nalantad ang isang kapintasan, ito ay magiging isang kapintasan. Panipi tuldok panipi. Bahagyang huminto si Yonche at sinabing, hindi ganap na mali ang sinabi mo. I am indeed racking my brains, intensively using all the means I can think of. There is no way, the time left for me is too short. Pero huwag kang mag-alala. Pagkatapos bumantong hininga, nabawi ni Yonche ang kanyang kalmado, kung iisipin mo ang lahat sa pagitan ko at sa kanya, ito talaga ang kanyang inisyatiba. Tungkol sa akin, inaakusahan niya ako na nagtatago sa iba't ibang paraan, at sinasadyang lumapit sa akin. Lee Soo. Pagtingin sa likuran ni Hua Keili, mahina niyang sinabi, halos sapat na ang maliliit na paraan. Susunod, ang dalawang pinakamahalagang hakbang. Panipi tuldok. Sana magtagumpay ka. Ito lang ang masasabi ni Lee Soo. Napapikit si Yonche Weiwei, hindi mo iyon aasahan. Lee Soo. Gitling. Gitling. Yang master yon, alam mo ba ang Eternal Pure Land? Oo, syempre narinig ko na. Narinig ko na ito ay isang mundo na wala si Yuan Chen. Narinig ko na ang ating ninuno, si Lord Din Yuan Huang, ay nagmula sa mundong iyon. Narinig ko, na ang pinakakaraniwang sulok ng mundo ay kasing dalisay ng isang dalisay na lupain, ang langit doon ay hindi, kulay abo, ngunit purong mapusyaw na asul, at ang mga ulap din ay napakaputi na walang mga kapintasan, mayroong libo-libo, ng mga ulap doon ay hindi mabilang na mga lahi sa tubig, na may kakaibang mga halamang gamot sa hindi maisip na mga hugis at kulay. Ang bawat abyss profound practitioner ay walang katapusang pagnanasa para sa, walang hanggang purong lupain, ng maalamat, at totoo rin ito para sa pininturahan na kulay na salamin. Para sa ordinaryong profound practitioner, ang Eternal Pure Land ay mas katulad ng isang alamat. Ngunit para sa mga tao sa kaharian ng Diyos, alam nila na ito ay isang tunay na mundo. Hindi ito mga alamat. Mahinahong sinabi ni Yonche, ang mundong iyon, talagang gayon. Tumingin sa gilid ang babae at sinabing mapaglarong, maaari bang nakapunta na siyang master yon sa walang hanggang dalisay na lupain? Panipi. Syempre imposible. Tumawa si Yonche at nagsabi, malamang doon nang galing ang aking guro. Panipi tandang padamdam panipi. Biglang naningkit ang mga mata ni Hua Qingying. Biglang lumingon ang baywang ni Hua Keili, at ang labis na sorpresa ay halos umapaw sa magagandang mata. Nagpatuloy si Yonche, ako, guro, ay madalas na nakikipag-usap sa akin tungkol sa mga bagay tungkol sa mundong iyon. Noong una, ako ay ignorante at hindi gaanong nagmamalasakit o naniniwala. Nang maglaon, nagsimula siyang magpadala ng maraming larawan sa aking dagat ng kaluluwa, at ako napagtanto na talagang may ganoong mundo. Ang subconsciously ni Hua Keili na lumawak sa pagitan ng mga labi ay napasigaw sa gulat. Pagkatapos, napuno siya ng pananibik at labis na nagulat, talaga bang, ang larawan ng walang hanggang purong lupa? Tapos ikaw. Tapos nakita mo na ba ang langit, lupa, tanawin, puting ulap, dalisay, nyebe, iba't ibang mga bulaklak, halaman, espiritual na hayop? Hahaha. Tumawa si Yonche. Noong oras na iyon, katulad mo rin ako, patuloy na nagsusumamo sa guro na ipakita sa akin ang lahat ng uri ng mga bagay na gusto kong makita, at palagi akong bibigwin ni Master. Hanggang sa pumanaw si Master, ay pagkatapos kong maging Enterworld, ako unti-unting naunawaan kung gaano nakakagulat ang mga eksenang iniwan sa akin ni Master. Habang nagsasalita siya, winawagayway niya ang palad niya at tumangay sa hangin. Kumikinang ang yelo, at biglang napuno ng nyebe ang langit. Ang abyss ay walang snow, kahit na, kabilang at malalim na practitioner na nagsasanay ng tubig ay katangian ng malalim na lakas ay mahusay lamang sa pagkalat ng tubig at pagkondensasyon ng yelo dahil hindi nila maisip ang hugis ng snow. Kahit na sundin mo ang mga tala at subukang gayahin ito ay isang piraso lamang ng pinong sirang yelo.
Kaya, ito ay isang pangkaraniwang tanawin sa mundo ng Yunche, ngunit ito ay isang eksena na hindi kayang bayaran ng karamihan sa mga nilalang sa kailaliman sa kanilang buhay. Wow! Bulalas ng batang babae, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga bituin, hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa hangin, pinapanood ang mga snowflake na lumilipad sa kanyang mga daliri, at pagkatapos ay naging ang nakakapreskong lamig sa kanyang mga palad. Parang hindi pa siya nakakita ng snow. Ang spiritual immortal priest, na pinakamagaling sa element profound strength, ay naghulog ng snow sa harap ng kanyang mga mata ng higit sa isang beses. Tuwang-tuwa siyang sumisigaw. Ngunit sa pagkakataong ito, si Feizo ay tila na puno ng kagalakan mula sa mga mata hanggang sa puso, mas mabuti pa kaysa sa sorpresa ng unang tingin. Parehong lumilipad na snow, iba't ibang tao. Ngumiti si Yunche, at pagkatapos ay marahang ibinaba ang kanyang palad. Isa ang puting nyebe ay lumitaw sa ilalim ng mga paa, at pagkatapos ay mabilis na kumalat sa kulay abo at itim na lupain, lumubog sa mga bato at itim na puno, hanggang sa umabot sa dulo ng linya ng paningin, hanggang sa umabot sa dagat ng fog na ay hindi alam kung gaano kalawak. Sa harap ni Huakeli, sa buong mundo niya, isang piraso ng purong puting snow region ang kumalat na tanging sa kanya. Huminto ang mahinang pag-iyak, at ang batang babae ay nakatayo doon na walang laman, na parang hindi makapaniwala sa kanyang mga mata o sa mundong ito. Ito ang snow region na umiiral sa maraming lugar sa mundong iyon. Bahagyang sinabi ni Yunche, maaari silang maging libu-libong milya ang layo, o kahit 10-10 milyong milya ang layo. Ang ilang mga lugar ay natatakpan ng nyebe magpakailanman at hindi kailanman matutunaw. Mayroon pa ring nyebe sa ilalim ng nyebe, nagiging isang mundo isang kulay na hindi kumukupas. Ang kanyang mga mata ay naging medyo malabo, at pagkatapos ay nagbago sa malinaw na pangunawa. Namimiss niya ang Snow Song Realm at Frozen Cloud Immortal Palace. Ngunit hanggat ako ay nasa kailaliman pa, ang pagkukulang sa akin ay isang luho, at ito ay isang kasalanan na hindi dapat hawakan. Parang isang panaginip, mahina niyang pag-ungol, ang magagandang mga mata ay sumasalamin sa kulay ng nyebe sa isang iglap. Iisa lang ang kulay nito, ngunit hindi maipaliwanag ang pag-ambon ng kanyang mga mata. Gusto niya ang mga purong puting bagay, at ang buong Zishan Divine Kingdom ay walang nakakaalam nito. Ang kanyang panlabas na damit, ang kanyang paboritong makukulay na sanga ng ulap, ang kanyang paboritong laye na espada. Tumabi sa kanya si Yunche, at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang palad, na mas may kintab kaysa sa nyebe. Biglang nagtipon ang lumilipad na nyebe, at isang maliit na ferret ang inukit sa kanyang palad. Ito ay isang ferret, na laging sama-sama sa yelo at nyebe. Nakangiting ipinakilala ni Yunche, sinabi ni Master na bagaman ito ay isang ordinaryong hayop na walang kapangyarihan, ngunit dahil sa hitsura nito, gaano man ito kasuklam-suklam, ang mga tao ay madalas na walang puso na manghuli nito. Ang cute-cute, maingat itong hinawakan ni Huakeli, na para bang natutunaw ang mga bituin sa magagandang mata, totoong hayop ba ito? Marahan niya itong hinawakan, ngunit hindi niya matiis na hawakan ito, walang sinuman ang handang saktan ang ganoong cute na maliit na espiritual na hayop, kahit na ito ay isang masamang hayop. Itinuro ni Yunche ang kanyang daliri, ang ilaw ng apoy ay kumikislap, at isang apoy na paro-paro ang lumitaw sa kanyang palad, at pagkatapos ay lumipad patungo sa mga daliri ni Huakeli. Paru-paro ito. Sabi ni Master sa mundong iyon, mayroong hindi mabilang na daang libong uri ng paru-paro. Mula sa maraming uri ng ordinaryong paru-paro na kasing laki lang ng daliri, hanggang sa maraming uri ng yaoday na maaaring mag-transform sa anyo ng tao. Ito ang Ice Feather Spirit Flower. Lumalaki ito sa napakalamig na lugar, ngunit naglalabas ito ng espiritual na enerhiya na makapagpapainit ng soul. Ito rin ang bulaklak ng pag-ibig sa pagitan ni Mushwanin. Ito ang Netherworld Udumbare Flower. Halos hindi ko magaya ang hugis nito at hindi ko lubos na maipakita ang tunay na anyo nito. Sinabi ni Master na ito ang pinakamahabang bulaklak sa mundo, na magpapahulog sa mga tao sa panaginip magpakailanman, ngunit ito rin ay maaaring lumikha ng pinakakahanga-hangang mga himala. Angry Shark ang tawag dito.
Kahit maliit lang ito sa palad ko, isa talaga itong higanteng hayop sa mundong iyon, kasing laki ng 1,000 milya. Ito ay isang banal na bulaklak na maaari lamang lumaki pagkatapos maligo sa liwanag na malalim na lakas. Ito ang Phoenix at Ice Phoenix. Kuwit-kuwit, ipinakita ni Yonche kay Huakeli ang mga kakaibang kababalaghan na nakuha niya mula kay Master, nang walang pag-aalinlangan. Bawat oras, bawat uri, iba't ibang panginginig ng mga bituin sa mata ng dalaga ang aidudulot nito. Kahit kabilang ang mga pintura ng malilinaw na anino, lahat ay patuloy na namamangha. Elder sister, ano ang gusto mo ring makita? Maamo ang kanyang mga mata na parang mainit na hangin, na para bang sinasabi sa dalaga na basta ibinuka nito ang kanyang bibig, kahit ano pa iyon, makukontento na ito sa kanya. Marami, marami, marami. Masayang sagot niya, pero dahil marami, hindi niya alam kung paano pumili. Sa sandaling ito, biglang nagningning ang kanyang mga mata, "Young Master yon, alam mo ba ang tungkol sa meteor showers?" Meteor shower. Dahil sa sagot na ito, hindi sinasadya, nagulat si Yonche. Tumangala ang dalaga sa langit na naaninag sa nyebe, minsan akong nagtanong sa isang, napakalakas na tiyuhin, ano ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Inisip ito ng aking tiyuhin ng mahabang panahon, at sinabi niya sa akin na ang mundong tinatawag na Eternal Pure Land ay hindi isang tiwangwang na lupain tulad ng kailaliman, ngunit mayroong hindi mabilang na planeta at star realm. Sa ebolusyon ng panahon, maaaring dahil sa pagbagsak ng prinsipyo ng kalawakan, o dahil sa mga banggaan, o dahil sa mga natural na sakuna o mga sakuna na gawa ng tao, ang isa o higit pang planeta ay lilipad at guguho paminsan-minsan, nabubuo ng isang phenomenon na tinatawag na isang meteor shower. Sinabi ni Uncle na ito ang pinakamagagandang kalamidad sa mundo, at ang sinumang makakita nito ay maaalala ito habang buhay. Panipi tuldok panipi. Ang paghinga ni Yonche ay huminto ng husto. Alam niya ang pagkalipol ng napakarilag sa planeta ng mas mahusay kaysa sa sinuman, at alam din niya ang kalupitan nito ng mas mahusay kaysa sa sinuman. Nag-isip sandali si Yonche at hinawakan ang palso ng babae, "Maupo ka." Nagulat ang dalaga, saka siya umupo ng masunurin. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang kulay abong kalangitan. Ito ay isang malayong bituin, na naglalabas ng walang katapusang maliwanag na liwanag, na aktwal na palm unit sa kadiliman ng dagat ng hamog, na tinatakpan ang nakakapasong liwanag ng bituin na hindi dapat kabilang sa mundong ito. Hindi mahirap para kay Yonche na gayahin ang shooting star na ito. Ito ay nasa hugis ng isang malamig na bituin ng yelo at naglalaman ng sagradong maliwanag ng liwanag na malalim na lakas. Ang mga bituin ay bumagsak, na humihila ng mahabang bakas ng liwanag, na para bang binabasag nila ang kalangitan sa buong dagat ng hamog. Bakas ng liwanag ang bumungad sa pupil at puso at kaluluwa ng dalaga. Bago pa siya makasigaw sa sorpresa, biglang sumabog ang mga bituin sa malayong langit, nagkalat ng hindi mabilang na nakakalat na liwanag na mga bituin at naghahabi ng hindi mabilang na mga bakas ng liwanag. Ang mga abyssal beast ay umuungal sa lahat ng dako, at hindi mabilang na malalim na mga practitioner ang tumigil at nagtaas ng kanilang mga ulo, nakatitig sa kawalan ng liwanag ng bituin sa di kalayuan na mas ilusyon kaysa sa isang panaginip. Tumangala si Huakeli sa maliit na ulo, nakatitig sa kawalan, sa bawat bakas ng mga bituin na makikita sa kanyang mga mata. Ang mapanganib na dagat ng hamog at ang patuloy na dagindong ng mga abyssal na hayop, lahat ay naging hindi gaanong mahalaga. Dahil ang pumupuno sa kanyang mundo sa sandaling ito ay ang init at kagandahan, na hindi pa niya naranasan o naisip. Dahil ba sa mapanirang meteor na ito? Gaano man ito kaganda, ito ay tanawin lamang kung tutuusin. Na parang hindi niya maiwasang sundin ang kanyang panloob na patnubay, talagang inilayo niya ang kanyang mga mata mula sa marangyang kagandahan ng pagkalipol at tumingin kay Yonche sa tabi niya, tinitingnan ang kanyang mukha na naaninag sa liwanag ng bituin. Nabaliw siya bigla. Sa sandaling ito, siya na napakamangmang tungkol sa lahat ay naiintindihan ito ng malinaw. Hindi dahil sa tanawin, kundi dahil sa mga tao. Nang malay niya ang kanyang titig, ibinaba ni Yonche ang kanyang mga mata at hinarap siya, "Bakit ka ba nakatingin sa akin ng ganito bigla?"
Nang hindi gumagalaw ang kanyang tingin, nakatitig pa rin siya sa mukha nito, bumubulong ng mahinang bulungan mula sa kanyang mga labi, dapat lang makita niyang master ang mga painting, ako lang ang nakakaintindi sa kanila. Natigilan si Yunche saglit. Ang mabulaklak na labi ng batang babae ay kurbatang maganda, ibinaba niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, ito ang itinuro sa akin ni Master, na nagturo sa akin kung paano magbasa. Ngayon ko lang naintindihan na ang iyong Master, sa kanila ay siyang Master yon. Panipi. Panipi tuldok panipi. Ibinuka ni Yunche ang bibig, walang salita. Sa sandaling ito, malabo niyang napagtanto na sa ilalim ng bata at banayad na hitsura ng dalaga, maaaring mas matindi ang puso nito kaysa sa inaakala niya. Ang aura ng malapit na lalaki ay kakaibang init, na may kakaibang atraksyon. Hindi niya napigilan ang atraksyong ito, dahan-daang lumalapit, at hindi niya namalayan, dumampi ang maliit niyang ulo sa mainit na balikat. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang buong mundo ay tila naging mainit at tahimik, kaya gusto niyang magpakasawa ng husto sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ito na pala ang pinakamagandang bagay sa mundo. No need to think about anything, no need to do anything, kailangan lang siya sa tabi mo. Tila huminto ang oras, tanging ang liwanag ng bituin ng langit ang unti-unting lumalabo. Ang kilay ni Hua Qingying Crescent Moon ay mahigpit na nakalock, at ilang beses na niyang sinubukang magpadala ng tunog sa may kulay na salamin. Nang mawala ang huling mga marka ng bituin, at muli siyang nag-alinlangan, nakita niyang itinaas ni Yunche ang kanyang kamay at inilagay si sa the marahan ngunit mariin na tinulak ang balikat niya. Nagising si Hua Keili mula sa kanyang pagkagumon, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yunche, ang pagkilos nito ng pagtulak sa kanya, pati na rin ang titig nito sa mga mata nito sa sandaling ito ay nakaramdam siya ng stagnant, at siya ay natigilan kaya't hindi niya nagawang, magsalita. Ang kanyang mga mata ay malinaw na tulad ng dati, ngunit makatuwiran din tulad ng dati, matino hanggang sa punto ng kawalang interes. Elder sister? Sabi niya, na nakangiti pa rin, mahigit 1 buwan na tayong magkasama, at ang mga sugat mo ay umabot na sa ganap na paggaling. Kaya, oras na para maghiwalay tayo. Para bang isang magandang panaginip ang biglang nabasag ng nagyayelong malamig na ulan, ang mga mata ng dalaga ay kumikislap at nasabi, bakit, ano? Tumingin si Yunche sa kanya, mahinahon at mabagal na sinabi ng boses, tunog, sa totoo lang, hindi ko ang apelyido mo. Hindi ko Yixen ang pangalan mo, tama ba? Kabanata 2048, Li Xiang. Dahil sa biglaang mga salitang ito, biglang nataranta ang tense ni Hua Keili, Ang boses, tunog ni Yunche? Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, kung tama ang hula ko, dapat ay Hua, ang iyong apelyido at colored glass, bilang iyong unang pangalan, tama ba? Panipi tuldok tandang padamdam panipi. Biglang itinaas ni Hua Keili ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang mga mata. Para bang nakuha niya ang huling sagot mula sa kanyang ekspresyon, ngumiti si Yunche, tulad ng inaasahan. Sa katunayan, hindi mahirap hulaan. Itinaas niya ang isang ulo at tumingin sa madilim na kalangitan at sinabing dahan-dahan, noong araw na iyon, ang iyong tabing ng usok ay lumipad pababa, at ako ay sapat na mapalad na makita ang iyong tunay na mukha. Ito ay napakaganda bilang isang panaginip. Nang maglaon, ako ay hindi sinasadya, naalala ang alamat na iyon, na nananangis na ang maalamat na may kulay na Diyosa ng salamin na kumukuha ng lahat ng ningning ng kalaliman ay maaaring hindi kahit 3 puntos na mas mahusay kaysa sa iyo. Pagkatapos ng buntong hininga na iyon, natural akong nakaisip ng isang halos katawa-tawang ideya na naisip. Tulad ng walang kamatayan sa isang panaginip, maaari ka bang maging maalamat na may kulay na Diyosa ng salamin? Ang pagpinta ng stained glass ay tahimik na nakakagat sa labi, at mahirap magsalita. Kaya, naisip ko ang una nating pagkikita sa Linyuan Realm. Nang makaharap mo ang lalaking nakasuot ng pilak na gustong gumawa ng masama, kumpiyansa mong tinukoy ang apelyido ng lalaki bilang Ming, at pagkatapos ay tinawag mong Ming Jiangxi, at Ming Jiangxi, ayon sa pagkakabanggit. Ang Ming Jianzhou ay may 2 pangalan bagamat hindi pa ako nakipag-ugnayan sa mga tao mula sa kaharian ng Diyos,
alam ko rin na ang Minjiangxi ay ang banal na anak ng kaharian ng mga pangarap. Ngunit sa oras na iyon, ang kaharian ng Diyos ay napakalayo para sa akin, napakalayo na halos ilusyon, at hindi ko kailanman iisipin ito. Sa pagbabalik tanaw sa oras na ito, malinaw na wala kang intensyon ng katalinuhan, at kapag ikaw ay tinawag ang pangalan ng Dreamweaver Divine Child ngunit sobrang kalmado at determinado. Maliban na lang kung pareho kayo ng status sa kanya. Nang magkita kami sa dagat ng hamog, nakilala namin ang lalaking nagngangalang Fan Qingzhou. Sa isang sulyap lang, masasabi mong isa siyang quasi-knight ng Pure Land. Labis akong nagulat sa oras na iyon, ngunit hindi na ako makapagtanong pa. At ang maalamat na colored glass goddess, bagamat ito ay Diyosa mula sa Zetian Divine Kingdom na laging naninirahan sa purong lupain at pinapaboran ni Emperor Yuan at ng mga pari, mas kilala niya ang mga Abyss Knight kaysa sinuman iba pa. Nang hindi tinitingnan ang ekspresyon ni Hua Keili sa sandaling ito, nagpatuloy si Yun Che na nagsabi, gayon din, ang espada na iyong nilinang. Ipinaliwanag sa akin ni Master ang iba't ibang sword path, at lahat ng nakita ko sa buhay ko ay kasama nila. Tanging ang layunin ng espada na ginamit mo ay wala doon. Alam ito ng Master, sword path. At ang rurok ng Abyss sword path ay nasa Zetian Divine Kingdom, ang bulong-bulungan na Zetian Divine Kingdom sword path ay iginawad ng Supreme Yuan Emperor, kaya malamang na ito ay talagang lampas sa kaalaman ng Master sword path. Ikaw at ako magkakilala na sa ngayon, at kung ano ang nilinang ninyo ang mga pangalang sword path, sword secret art, at maging ang minamahal na espada ay hindi kailanman ibinunyag sa akin nakalantad. Ang mga pagpapakita ng katwiran na ito ay isa-isang nagsasabi sa amin tungkol sa iba't ibang mga kapintasan na hindi sinasadyang nahayag sa pininturahan na salamin. Iginalaw niya ang kanyang mga labi, bahagyang itinaas ng maliit na ulo ang kanyang ulo. Bilang Zetian Goddess, ang boses, tunog ay napakaduwag sa sandaling ito, sinisisi mo ba ako sa pagdaraya sa iyo? Ngunit ako, hindi, syempre hindi. Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, tiyak na umiling si Yun Che, ikaw ang Diyosa ng kaharian ng Diyos, gaano ka karangal. Ang pagtatago ng iyong pagkakakilanlan ay ang tanging bagay na dapat gawin. Walang sino man ang magiging imposible dahil dito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Muling nagningning ang malamlam na magagandang mata, at ang boses, tunog ng batang babae ay nanambalik din ng kagalakan, kung gayon, siyang Master Yun ay talagang hindi galit sa akin. Habang nagsasalita siya, sumulong siya para hilahin ang palso ni Yun Che, ngunit sa sandaling humakbang siya, biglang umatras ang mga hakbang ni Yun Che. Ang figure ni Hua Keili ay biglang nanlamig doon, na may mga bituin sa kanyang mga mata na nabasag. Ikaw, ay talagang galit pa rin sa akin. Dapat magalit ka dahil sincere ka sa akin at hindi nagtago kahit sa pinakamalaking sikreto. Pero ako, napakagat siya ng labi, at pagkatapos ay nagawa niyang pigilan ang hindi mapigil ang pag-alon, mata ang asim ay makikita sa mukha na may matinding pagsisikap ng isang ngiti. I promise you, I will never lie to you again, also, pati lahat ng sikreto ko, lahat. Basta gusto mong malaman, sasabihin ko sa'yo, okay. Panipi tuldok panipi. Ang mga kilay ni Hua Qingying ay unti-unting humigpit, at unti-unti, sila ay naging parang dalawang talam ng espada na may nakatago sa kanila na layuning pagpatay. Umiling pa rin si Yun Che, hindi talaga ako galit, at talagang hindi kita sinisisi, at wala akong anumang kwalipikasyong dahilan para sisihin ka o magalit sa iyo. Para bang hindi siya naglakas loob na hawakan ang mga nabasag sa kanyang mga mata, ibinaba niya ang kanyang mga mata at sinabing dahan-dahan, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo? Kami ay mga tao mula sa dalawang mundo. Pagpinta ng kulay na salamin. Noong una tayong magkita, ang iyong ugali at alindog lang ang nagsabi sa akin na ang iyong pinanggalingan ay tiyak na lubhang pambihira. Ngunit sa oras na iyon, naisip ko na maaaring mula ka sa pamilya ng Big Sec, o kahit na mula sa kaharian ng Diyos. Ngunit imposible kung hindi ko pinangarap na ikaw ay Diyosa ng kaharian ng Diyos. He smiled self-deprecatingly. It turns out that we are more than just people from two worlds. Goddess of the kingdom of God, ruthless duckweeds.
Between us, there is a gap filled by impossible from countless worlds. Panipi tuldok 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 panipi. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng pagkawala ng karamihan sa layunin ng pagpatay sa mga kilay ni Hua Qingying. Hindi. Malakas na umiling si Hua Keili at itinanggi, hindi ko akalain na may pagkakaiba tayo. Sa kabaligtaran, ikaw ang pinakamahusay na nakilala ko sa aking buhay, ang pinakamahusay sa bawat aspeto. Mga tao, kahit kabilang si Tio Yuan Huang ay madalas na nagsasabi sa akin, lahat ng nabubuhay na nilalang ay pantay. Sa tingin mo nga, dahil ikaw ay masyadong simple at mabait, masyadong walang muwang at immature. Ang mukha ni Yun Che ay hindi nagpakita ng anumang emosyon na inaasahan ni Hua Keili. Ang mas nakakalungkot ay ang pariralang lahat ng mga nilalang ay pantay-pantay, ay magmumula lamang ito sa bibig ng mataas na ranggo. Ang kaharian ng Diyos na Diyosa. Naniniwala ako na kahit gaano ka man kamangmang, dapat mong maunawaan kung ano ang dala ng pagkakakilanlang ito. Hindi lamang ito ang pinakamataas na karangalan at katayuan, kundi pati na rin ang kapalaran at kinabukasan ng isang malawak na kaharian ng Diyos. Ang kanyang dignidad ay hindi kinukonsinti ang anumang mantsa mula sa mortal, ang kanyang pinili ay hindi pinahihintulutan ang anumang pinsala sa kaharian ng Diyos, gayon din ang kanyang dignidad, ang kanyang kalooban. Maglakas loob ka bang mag-isip, kung alam ng mundo na ang banal na anak o Diyosa ay talagang paano magulo at maingay ito ay maging malapit sa isang mortal na walang pinanggalingan. Ang mga salita ni Yun Che ay gumagabay sa pag-iisip ng pagpipinta ng kulay na salamin. Gusto niyang pabulaanan, ngunit wala siyang maisip na sapat na salita para pabulaanan, kaya mas lalo lang niyang naiiling ang kanyang ulo. Dahan daw ang iniunat ni Yun Che ang kanyang kamay, at dahan daw ang dumapo ang kanyang mga daliri sa gilid ng kanyang mga mata. Isang patak ng luha ang natunaw sa kanyang mga daliri, na ikinalat ang unang pag-ibig ng dalaga sa kanyang buhay. Tumingin sa kanya si Hua Keili na walang magawa, hindi makagalaw o makapagsalita. Elder sister, ang kanyang boses, tunog ay naging napakahina, ang bawat sandali na kasama kita sa panahong ito ay parang panaginip. Ang iyong figure mata, boses, tunog, kainosentehan, lamang, lahat ng tungkol sa iyo ay umaakit sa akin, at ginagawa akong nahuhumaling sa punto ng pagkawala ng aking isip at kaluluwa ng hindi mabilang na beses. Pininturahan ng maruming salamin sa pagitan ng mga labi ng magaan na hilanghing, na puno ng luha. I guessed your identity, but I am reluctant to leave. Because every moment with you is too beautiful and too luxurious. I look at greedily you every day, protect you, and work hard to make you happy. Things until. Bigla siyang napalingon. Bagamat napakabilis niyang kumilos, sinalo pa rin ng pininturahan na salamin ang mahinang basa sa kanyang mga mata na. Hanggang ngayon ko lang naramdaman na lumalapit ka sa akin. Unti-unting lumayo ang kamay sa pisngi niya, na para bang inalis nito ang huling dampi ng kasakiman. Lumingon siya at sinabi sa boses na kasing lambot ng hangin, masayang masaya ako, at pagkatapos ay may takot na 10,000 beses na mas malaki kaysa sa kagalakan. Hindi ko kailanman pinahihintulutan ang iyong sarili na maging pabigat sa iyo, kahit na ito ay pansamantalang mantsa lamang. Ang kanyang mahabang hininga, Kylie Goddess, I wish you a smooth life. Hindi ko malilimutan. Elder sister. Bumagsak ang boses, tunog, at tiyak na nawala ang kanyang anyo, hindi na lumilingon. Young master yon. Napasigaw si Hua Keili sa gulat at walang malay na humabol. Ang iyong nobyo ay naghihintay pa rin sa iyo. Mabilis na umabot sa tenga ng dalaga ang isang maliit na tinig, tunog na lumalayo, na naging sanhi ng pag-ungol ng kanyang kaluluwa. She stood blankly on the spot, mabilis na nawala ng focus ang mga mata niya. Ang taong engaged. Ang GOG ng Divine Child Palace ng Senador Luo Divine Kingdom ay may kontrata sa kasal kay Hua Keili ng Zetian Divine Kingdom of Goddess, at ito ay ibinigay ni Emperor Yuan. Ang bagay na ito ay kilala sa buong mundo. Dahil maaaring kasangkot dito ang pamamahagi ng mga kahalili at ang pagmamay-ari ng mana ng bloodline, ang kasal ng Divine Child at Goddess ay bihirang naganap sa kasaysayan ng kalaliman. Sa makatuwid, may isip ng isa kung gaano kagulat ang pakikipag-ugnayan na ito.
Ang taong higit na nakakaalam tungkol dito ay ang pagpipinta ng kulay na salamin. Alam niya ang kahulugan ng kontrata ng kasal, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Dahil iyon ang kaayusan ng Diyos Ama. Ang kanyang buong buhay ay isinaayos ng Diyos Ama. Para sa kanya, ang engagement na inayos niya ay parang pag-aayos ng trial, isang uri ng seremonya, wala itong pinagkaiba sa ibang arrangement kung ano ang dapat niyang gawin sa kung anong stage. Napakabait ni Diane Giuzzi sa kanya, at napakalapit din niya kay Diane Giuzzi. Kaya naman, wala siyang tutol sa engagement na ito, at the same time, she never care about it, dahil hanggat dumating ang panahon, si Amang Diyos ang mag-aayos ng lahat, at masusunod na lang niya ang mga kaayusan ni Amang Diyos gaya ng dati. Ngunit sa sandaling ito, ang salitang, pakikipag-ugnayan, na sa orihinal ay napakaliit at hindi na siya magkusang isipin ito, biglang naging napakabigat na ang kanyang mga mata ay natulala, ang kanyang puso ay nalilito, at siya ay halos hindi makahinga. Ito ay higit pa sa isang pakikipag-ugnayan, higit pa sa isang panghabang buhay na nakatali sa ibang tao. Ito rin ang katatagan at dignidad ng dalawang banal na kaharian. Ito ang inaasahan ng Diyos Ama at ng mga mata ng mundo. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ni Emperor Yuan. Oo. Kaya naman desidido siyang umalis. Kuwit-kuwit, tila nawala ng laman ang mundo, at tila tumigil ang oras. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit hindi pa rin nawawala ang mabigat na pagkasakal sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata, at walang bakas ni Yun Che kahit saan siya tumingin o maramdaman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang nakamamanghang mukha ay napuno ng kalungkutan na maaaring magpadurog sa puso ng sinumang lalaki sa isang iglap. Ako ay Diyosa mula sa Zishan Divine Kingdom. Ang buhay ko ay nakatadhana hindi para sa sarili ko kundi sa Zishan Divine Kingdom. Kaya, nakatadhana ba na maging isang panandaliang panaginip? Tulad ng bulalakaw na panandaliang kumikinang ngunit nakatakdang mapuksa. Si Hua Qingying ay tumingin sa malayo, si Yun Che ay lumakad ng lubos, at ang kanyang bilis ay napakabilis, na para bang natatakot siyang habulin ni Hua Qingying, hanggang sa siya ay nawala sa kanyang pangunawa at lumubog sa dagat ng hamog na maaaring hindi matuntan. Kuwit-kuwit-kuwit-kuwit. Kuwit-kuwit-kuwit-kuwit. Matapos kumpirmahin na siya ay sapat na ang layo mula sa saklaw ng pangunawa ni Hua Qingying, bahagyang bumagal si Yun Che, at lahat ng ekspresyon sa kanyang mukha ay agad na kumalma. Pagkatapos mag-isa muli, nagpahinga si Yun Che at nakahinga ng ilang maluho. Pagkatapos ng lahat, ang panahong ito ay nasa ilalim ng paningin ng eskrimador sa buong panahon, at ang kanyang mga nerbiyos ay magiging tense sa lahat ng oras. Dahan-dahan at dahan daw ang naglakad sandali. Sa pagkakataong ito ay si Yun Che na at hindi naiwasang magtanong, Little Liso, bakit hindi mo tinanong? Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sa tuwing magtatanong ako, pagkatapos mong sagutin, lagi mong sinasabi na hindi ko maintindihan. Ang boses, tunog ni Liso ay kasing lambot at parang panaginip gaya ng dati, ngunit tila hindi ito walang hinanakit. Ahem. Bagamat ikaw ay dating creation god, alam mong wasak pagkatapos ng lahat, at dahan-daang mababawi ang lahat. Mabagal na sinabi ni Yun Che, kung magbabasa ka pa at magtatanong pa, dahan-dahan mong mauunawaan. She just took the initiative to approach you, which should be your long-awaited success. Why did you retreat at this time and retreated so resolutely? Tanong ni Li Suo. Sa sandaling itanong niya ang tanong na ito, agad na nagtanong si Yun Che, sabihin mo sa akin, kailan ba talaga malalaman ng isang tao ang kahalagahan ng isang bagay? Nag-isip sandali si Li Suo at sumagot, kapag nawala mo ito. Tama na yan. Sumang-ayon si Yun Che. So, kaya mo ginagawa to. Si Li Suo ay tila hindi naguguluhan dito, ngunit ang boses, tunog ay lalong naguguluhan. Siyempre hindi lang yon. Pinaikit ni Yun Che ang kanyang mga mata, ngunit para sa pinakakritikal, huling hakbang. Ito ba ang hakbang na imposible kung pinakahihintay? Inilapat ni Li Suo ang mga naunang salita ni Yun Che. Oo. Sumagot si Yun Che nang walang pag-aalinlangan, maaari ka na ring magsimulang mag-isip ng pinakamaraming nakakasakit na salita hanggat maaari, upang hindi magkaroon ng mga salitang mailalabas. What on earth are you going to do? Bahagyang ngumiti si Yun Che,
at isang nakakatakot na arko ang dumaan sa gilid ng kanyang mga labi, bagaman naubos ko na ang lahat ng paraan na naiisip ko, sa napakaikling panahon, gaano man kalalim ang nararamdaman niya para sa akin, gagawin niya. Gaano kalalim ang maihahambing sa kanyang ama na nagmamahal sa kanya mula nang siya ay isilang. She is devoted to me at most, but what I want is not just that, but she is willing to do everything for me and resist everything. Kung hindi, paano ko magagamit itong Zishan Divine Kingdom bilang fulcrum para guluhin ang 6 na pangunahing Divine Kingdom at maging ang buong sitwasyon sa kailaliman? Panipi tuldok panipi. Matagal na hindi nakaimik si Lee Soo, ganap na hindi maisip kung paano makakamit ni Yunche ang kanyang sinabi. Nagpakawala siya ng isang nakikiramay na buntong hininga sa kanyang puso. Bagamat ang Zishan Goddess na ito ay Diyosa, ito ay bata at inosente. Gayunpaman, sa kauna-unahang pagkakataon sa Enterworld, nakatagpo ko si Yunche. Ang Devil God na ito na nangakong sisirain ang kalaliman ay maaaring tawaging pinakamapanganib at nakakatakot sa mundong ito. Kung gaano kahabag-habag at kaawa-awa. Kabanata 2049, Whaley. Brief. May tunog ng isang espada na tumatagos sa hangin, bahagyang ngunit matalim. Isang maliit na abyssal beast ang nabasag sa ilang piraso sa hangin, nahulog sa malayo kasama ang orihinal na puwersang lumilipad nito, at nahulog sa lupa. Isinabot ng batang babae ang kanyang espada at tahimik na sumulong. Kalahating buwan na ang nakalipas, maaari siyang maging invisible at humihingal, ngunit sa sandaling ito, ang espada ay talagang gumawa ng tunog ng paghiwa sa hangin. Ngunit tila hindi niya ito namalayan at tahimik na naglakad, hindi alam ang direksyon o kung saan pupunta. Lumipas ang 7 araw mula noong humiwalay siya kay Yunche. Noong araw na umalis si Yunche, naramdaman niyang parang may nahukay na butas sa kanyang puso, isang pakiramdam ng pagkawala, pagkasakal, at bigat, isang kalungkutan na hindi niya kailanman naramdaman, lalo pa ang isang bagay na hindi niya mailarawan. Sa kanyang kaalaman, na mabilis na dumarami, sapat na ang kanyang di matandang dahilan para sabihin sa kanya na ang pag-alis kay Yunche ay makatuwiran at tamang pagpipilian. Bilang Diyosa ng Zishan Divine Kingdom, hindi siya dapat gumawa ng anumang bagay na makakasira sa Zishan Divine Kingdom para sa kanyang sariling makasariling dahilan. Naisip niya na ang hindi komportableng pakiramdam na ito ng kawalan ay ang hindi nakasanayang pakiramdam ng biglaang pagkawala. Bilang Zishan Goddess, tiyak na mabilis niyang iwaksi ito. Ngunit 1 araw, 2 araw, 3 araw, 5 araw. Umiral pa rin ang butas na hinukay sa puso ko. Sa abot ng aking paningin sa aking pagtingala, kitang-kita ko ang kulay abong kahoy na aking mauupuan, ang kulay abong madilim na kalangitan, ang mga marka ng espada, ang kalaliman na lupa na aming natapakan, lahat sila ay anyo ni Yunche. Ang malamig na hangin na umiihip sa mga tainga, ang umaalulong sa malayo, gayon din ang pinakamadilim na katahimikan ay palaging nagpapagalaw sa boses, tunog ni Yunche ng mahina. Tahimik na tumingin sa kanya si Hua Qingying. Mula simula hanggang wakas, hindi siya nagpakita, at hindi man lang siya binigyan ng pahiwatig ng boses, tunog na patnubay o aliw. Siya ay parang purong puting papel na rolyo, ngunit si Yunche ay isang paintbrush na babad sa libu-libong kulay sa mundo. Ang kanyang purong puting buhay ay tinina ng mga patong ng glazed glass scarlet. Napakalinaw at nakaukit sa kaluluwa ang bawat bakas ng kulay. Siya ay orihinal na isang skylark na umaalis sa pugad sa unang pagkakataon. Tinakpin siya ni Yunche ng makukulay na balahibo, na nagbigay daan sa kanya na madama ng malalim ang kagandahan ng mundo sa unang pagkakataon, ngunit nang gusto niyang magpakasawa dito, malupit itong napunit. Parang kagagaling lang niya tulad ng dati, pero nag-iwan siya ng matinding sakit at peklat na aabutin siya ng hindi malamang oras para makarecover. Mabuti naman. Sumulat si Hua Qingying ng mahinang pag-ungol, pagkatapos makaligtas sa kalamidad na ito, tiyak na lalago ang kanyang pag-iisip. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit siya mismo ang nagpipilit na magpinta ng kulay na salamin at maglakbay ng mag-isa bago magpakasal? Ang takbo ng Hua Colorful Glass ay naging mabagal at mas mabagal, at sa wakas, huminto siya, tumingin sa harap na tulala sa basag na itim na kahoy. Lumapit siya at dahan-daang umupo sa itim na kahoy.
Kapag nagpapahinga siya, paprotektahan siya nito, pagagalingan siya ng pinakamainit na liwanag na malalim na lakas, tahimik na magnilay-nilay na may aura, at pagkatapos ay titingnan siya ng palihim, at sasagutin ang lahat ng tanong niya ng may banayad na boses, tunog, anuman ang itanong niya. Gaano man ito kalabisan, hindi niya naramdaman ang kahit katiting na pagkainip. Kapag tumunog ang Abyssal Beast, ang una niyang hindi malay na aksyon ay palaging protektahan siya sa kanyang aura. Kapag nagsasanay ng kanyang espada, ang kanyang mga mata ay hindi kailanman sa espada, ngunit sa kanya. Sa isang matinding pakikipaglaban sa Abyssal Beast, ang kanyang espada ay napakalakas na matigas at mabangis, ngunit pinanatili niya ang pinakamalalim na kahinahunan para sa kanya. Hindi niya hinayaang kahit isang bakas ng dugo ng Abyssal Beast ay dumampi sa kanyang katawan. Kuwit-kuwit, at ngayon, wala na siya, iniwan siyang mag-isa. To stretch unconsciously extend ang braso, hug kanyang sarili malumanay. Napakadilim at nakakadurog ng puso ang kulay ng kanyang mga mata. Halatang nag-iisa siya nang pumasok siya sa maulap na dagat. Nakaharap sa malawak na dagat ng hamog, lumiit siya ng kaunti, medyo natakot, ngunit karamihan ay inaabangan at medyo nasasabik. Bumalik lang sa pagiging mag-isa yun lang, bakit ang lungkot? Siya! Ang boses, tunog ng mga yabag na dumampi sa lupa ay nagmula sa likuran, kasing lapit sa loob ng 100 hakbang. Si Huakeili, na nasa kawalan ng pag-asa, ngayon lang ay nakaramdam ng pagkagulat, mabilis na tumayo, sa likod ng The Lion Sword ay kumislap ng maliwanag. May dalawang malalim na practitioner na naglalakad ng magkasama. Sa pagharap sa biglang alertong si Huakeili, sinabi ng pinuno, nasugatan ba ang diwata na ito? Hindi sumagot si Huakeili. Tumalikod siya at umalis, mabilis na nawala sa paningin ng dalawang tao. Nagkatinginan ang dalawang tao. Bagamat pareho silang labis na namangha sa kanyang kalahating tinatagong kagandahan, hindi siya sinunod ng mga ito. Pagkatapos ng lahat, sa dagat ng hamog, ang mga ayaw magdulot ng gulo pa rin ang bumubuo sa karamihan. Bilang Zishan Goddess, siya ay may dalisay at mabait na personalidad, at ang kanyang cultivation ay perpekto. Noong nakaraan, kapag nahaharap sa pagbati ng ibang tao, mabait man o nakatago, ang kanyang paglilinang ay nagpapahintulot sa kanya na tumugon ng magalang at mabait. Ngunit sa mga araw na ito, ang kanyang kaluluwa ay tila semi-dissociated, waksan, hindi sinasadya, na tumugon sa sinumang iba. Sa oras na ito, ang kilay ng crescent moon, na nagpinta ng isang malinaw na anino, ay biglang sumimangot, at sinundan ng kanyang mga mata ang maliit na aura at inihagis ito sa malayo. Naloko ang anyo ni Yunche sa isang sulyap. Siya ay naglalakad sa ganitong paraan, nakaharap sa direksyon kung saan tiyak na pininturahan ang kulay na salamin. Sa mga araw na ito, si Huakeili ay gumagala sa dagat ng ambon, nalilito, at kahit siya mismo ay hindi alam kung saan siya pupunta. Ang hindi inaasahang pagtatagpo na ito kay Yunche ay maaari lamang maging aksidente, nagulat. Sa malawak na dagat ng hamog, napakabilis na nagkita muli pagkatapos nilang maghiwalay ng landas. Maaari itong ilarawan bilang isang masamang kapalaran. Gayunpaman, hindi ito ang inaasahang makikita ni Hua Qingying. Nang si Hua Qingying ay nag-aalangan na makialam sa direksyon ng Hua-colored glass, isang grupo ng mga Abyssal Beast ang lumabas mula sa kinaroroonan ni Yunche, patungo sa Yunche. Ang mga Abyssal Beast na ito ay lahat ng antas ng Divine Lord, na magiging isang matinding labanan para kay Huakeili, ngunit walang alinlangan na hindi magiging banta kay Yunche. Ang Vermilion Giant Sword na pinangalanang Yanli ay kumislap, at ang napakalamig na bagyo ng yelo ay sumabog habang ito ay umindayog. Sa ilang paghinga, ang paparating na mga abyssal na hayop ay nagkalat, at pagkatapos ay nawasak ng isa-isa. Ang kalupitan ng pamamaraan ay ibang-iba sa pagpipinta. Parang dalawang tao si Kylie kapag nasa paligid niya. Si Huakeili, na naglalakad pasulong, ay biglang huminto at biglang nagtaas ng ulo. Ang mga magagandang mata, na matagal nang nananahimik, ay nanginginig sa mga alon. Itong aura. Young Master yon. Pulong niya, nauna na ang katawan sa kanyang katwiran at pag-iisip, dumiretso patungo sa panaginip na aura. Panipi tuldok panipi.
Si Hua Qingying, na walang oras na makialam, ay mahinang napabuntong hininga, walang magawang pinapanood ang eksena kung saan muling magkikita ang dalawang tao. Ngunit ang kanyang, mga inaasahan, ay hindi naglaon. Matapos tapusin ang huling halimaw na abyssal, ang mga galaw ni Yun Che nang isukbit ang kanyang espada ay biglang natigil, at ang kanyang mga mata ay lumingon sa direksyon ni Hua Keili, halatang napansin ang kanyang aura, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha, at pagkatapos ay nagpupumiglas sa sakit. Pagkatapos, bigla siyang tumalikod at tumakbo sa kabilang direksyon sa napakabilis na bilis. Ang kanyang bilis ay paspusang tulan, na higit pa sa Hua-colored glass. Ang distansya ng dalawang tao ay mabilis na lumaki, at hindi nagtagal ay nawala mula sa saklaw ng pananaw ng Hua-colored glass. Hua Qingying. Nang habulin ni Hua Keili si Yun Che sa kinaroroonan niya, nakita na lamang niya ang mga sirang bangkay ng mga abyssal beast na natatakpan ng yelo sa lupa. Ang kakaibang malamig na aura ng yelo ay nagpapatunay na ang aura ay hindi isang ilusyon. Hindi nagtagal, nakatayo pa rin siya sa lupaing ito. Young Master Yun. Patuloy siyang lumingon, naguguluhan na hinahanap ang aura ni Yun Che sa iba't ibang direksyon, lumabas ka, nahanap kita, malapit ka nang lumabas, Kahit na kailangan kong umalis, at hindi na magkita muli, dapat man lang akong magpaalam ng buo. Young Master Yun. Walang tugon. Hindi siya sumuko, ngunit sinundan ang dali-daling enarerong mga marka ng espada sa lupa at humabol sa direksyon kung saan nakatakas si Yun Che. Siya ay humabol ng mahabang panahon, dumaan sa mga patong ng kalaliman. She had already lost her direction, but she still didn't stop, because there's always something in her heart that scared her voice, sound. Kung tumigil siya, siguro sa buhay na ito, hindi ko na talaga siya makikita. Sa sandaling ito, isang kurtina ng nyebe na hindi dapat umiral ay biglang lumitaw sa walang hanggang kulay abong mundo, nakakaiba na tila isang ilusyon. Biglang namula ang mga mata ni Hua Keili, bumagal ang kanyang mga hakbang ng hindi namamalayan, at dahan-dahan siyang humakbang sa nyebe. Snow, kapareho ng aura noong araw na iyon, parehong mga snowflake. Sa likod ay nag-iwan ng kaunting marka ng nyebe. Lumapit siya at iniabot ang kamay at hinayaan ang mga snowflake na lumutang sa kanyang mga palad, na dumisan ang kanyang puting damit, at nahulog sa kanyang itim na buhok. Sa tabing ng nyebe, sa isang piraso ng platapormang bato na natatakpan ng magaan na nyebe, isang mahabang itim na sinturon ang lumulutang. Nabahiran ito ng aura ni Yun Che, at halatang kalalabas lang nito sa katawan. Siya ay sumulong, dahan-dahang iniunat ang kanyang kamay, at hinawakan ang sinturon sa kanyang mga kamay. Sa itaas, may mga mababaw na karakter na nakaukit na may magaan na malalim na lakas. Ang pagkikita ay tanda na, kaya bakit manatili sa isa't isa ng higit sa isang taon? Bahagyang nanginginig ang malajade na daliri habang ang kanyang balintataw, ang sinturon ay nakatalikod, at ang kabilang panig ay nagpakita ng parehong maliwanag na marka. Kami ay nalantad sa nyebe ng magkasama ngayon, at tayo ay tatanda ng magkasama sa buhay na ito. Ang mga kamay na may hawak na sinturon ay nakatikip sa kanyang pisngi. Napaluhod siya ng mahina, nanginginig ang mga balikat niya. Bumagsak pa rin ang nyebe, at mahina nitong tinatakpan ang mga hikbi na pilit niyang pinipigilan. Bahagyang kumislap ang liwanag ng espada sa mga mata ni Hua Qingying. Isang abyssal beast na malapit ng sumunggab sa Hua-colored glass ay tahimik na naging pinong pulbos. Wala pang daang talampakan ang layo nito mula sa pagpipinta ng stained glass, ngunit hindi niya ito napansin. Hoy! Sa wakas ay huminga ng mahina si Hua Qingying. Alam niyang kailangan niyang magpakita para gabayan siya sa sandaling ito. Ngayon, halos malapit na ito sa limitasyon na kaya ng kanyang marupok na puso. Bumaba ang kanyang figure at bahagyang dumapo sa harap ng makulay na salamin. Itinaas ni Hua Keili ang naluluhang mga mata. Sa sandaling makita niya ang kanyang tiyahin, naramdaman niya na parang may isang tali sa loob nito na gumuho, bigla niyang isinubsob ang kanyang sarili sa dibdib ni Hua Qingying, ang kanyang mga luha at iyak na sinubukan niyang pigilan ay biglang bumuhos, at siya ay umiyak ng husto, nawasak ang puso niya. Walang sinabi si Hua Qingying.
Ang kamay ng Jade na may hawak ng pinakamalakas na espada ng kalaliman ay marahang hinaplos ang likod ng dalaga, na nagpapahintulot sa kanya na makalabas at magbulala sa nilalaman ng kanyang puso. Matagal siyang umiyak, halos higit pa sa iniyakan niya noon. Siya ay sumigaw hanggang sa bumagsak ang kurtina ng nyebe, na sinalitan ng mga malungkot na tunog ng mga abyssal na hayop kahit 12-dosenang beses. Kung may magpapaiyak sa babae, tiyak na papatayin sila ni Hua Qingying. Ngunit si Yunche, pabayaan ang pagpatay, hindi niya maramdaman ang pagkakasala. Tuluyan ng humina ang hikbi ng dalaga sa kanyang mga bisig. Bahagyang ibinaba ng Sword Immortal ang kanyang mga mata at sinabing, noong panahong pinarusahan kita ng pinakamatinding, napakatigas ng ulo mo na 2 luha lang ang naibuhos mo. Ngayon, sa wakas nalampasan ko na ang sakit na tiniis mo kanina. Lahat ng luhang ibinuhos ko ay mayroon bumalik. Iniangat ni Hua Keili ang maliit na ulo mula sa dibdib ng kanyang tiyahin. Sa loob ng mapupulang mga mata ay ang nakakabagbag damdaming fog light, tita, ako, nalulungkot talaga ako. Pagkasabi nito ay muling bumagsak ang mga luhang matagal nang tumigil. Alam ko. Malumanay na sinabi ni Hua Qingying, huwag kang mahiya, lalo pa ang pagtanggi sa sarili at pagdududa. Kahit masakit, napakagandang karanasan din ito, tama. Tumingin sa kanya ang dalaga na may luhang mga mata, tita, naranasan mo na rin ba ito? Umiling si Hua Qingying, hindi. Gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang nakaraan ng iyong ina. Ang salitang, ina, ay natigilan sa dalaga. Medyo natarante si Aura, at saglit na ipinikit ang magkabilang mata ay nagsabi, Kylie, naaalala mo pa ba ang tanong ko sa iyo bago ang karanasang ito? Ibinuko ng dalaga ang mga labi at sinabing may luha sa kanyang mga mata, iyan ang pangungusap. Hanggang saan kaya ang aking determinasyon? Umiling si Hua Qingying, ngunit hindi niya sinasadya, nagulat ang sagot ni Hua Keili. Dahil alam niya na ang tanong na itinanong niya sa simula ay hindi niya maiisip. Tinatanong kita, gusto mo ba talaga si Dian Jiuzi? Panipi tuldok panipi. Tumigil sa panginginig ang mga luha ni Hua Keili. Sinabi ni Hua Qingying para sa kanya, sabi mo gusto mo siya. Tinanong kita kung paano mo siya gusto. Sabi mo siya ay may magandang hitsura, likas na talento, at napakabuti sa iyo. Lalo na, siya ay isang taong kinikilala ng Ama at ng Diyos. Panipi. Malabo na naalala ni Hua Keili sa sandaling ito na talagang nagtanong ang kanyang tiyahin, at sinagot din niya ito. Tinanong kita ulit, may malalim ka bang iniisip tungkol sa kanya bago mo siya makilala? Naaalala mo pa ba ang sagot mo? Tinundan ng dalaga ang kanyang alaala at mahinang nagsabi, siya ay divine child mula sa Senador Luo Kingdom. Natural, maayos ang lahat. Bakit mo siya nami-miss? Oo. Ito ang eksaktong sagot ni Hua Keili noong panahong iyon, at ang sagot na ito ang nagpasya sa kanya na iwan si Hua Keili na mag-isa sa mundo, ngunit, kapag hindi pa kayo nagkita ni Yunche, iisipin mo ito araw at gabi. Nang marinig ko ang salitang, Yunche, mula sa aking tiyahin, agad kong namula ang magagandang mata na nakapinta sa may kulay na salamin. Napakamot ako sa dulo ng aking ilong at napigilan ang aking mga luha, tita, ako. Okay, no need to say it. Alam niya na naiintindihan na niya ang Hua colorful glass. Isinalaysay niya sa pinakamainam na tonong posible, ang iyong katawan ay ganap ng gumaling ngayon, at hindi mo na kailangang pumunta sa purong lupain, matulog. Nang umalis ka sa purong lupain sa huling pagkakataon, alam na ito ni Senador Luo Divine Kingdom. Senador Luo Divine Child Palace 9 Masters ay naghihintay sa iyo sa loob ng napakaraming taon. Ngayong alam na nila ito, tiyak na babanggitin nila ang iyong engagement sa lalong madaling panahon kapag nagkita sila ni Emperor Yuan sa susunod. Sa oras na iyon, ang kasal ay malapit na. Ngunit ang pag-unawa mo kay Dian Gio ay halatang hindi relasyon ng isang lalaki at isang babae. Kung tutuusin, hindi ko mapapanood na tapusin mo ang iyong buhay sa kamangmangan. Dahil ba sa nanay ko? Malumanay na sabi ng dalaga. Oo.
Itinaas ni Hua Qingying ang kanyang mga mata, at ang mga mata ng malupit na eskrimador na ito na bihirang magpakita ng emosyon ay napuno ng matinding kalungkutan. Ang ugali ng iyong ina ay kasing amo ng tubig, ngunit ang kanyang damdamin ay parang apoy. Bagamat ang kanyang buhay ay maikli, minahal at kinasusuklaman niya ng walang pagsisisi, kahit na namatay siya. Unti-unting huminto ang boses, tunog niya at hindi na siya makapagsalita. Pagkatapos ng maikling kalmado, nagpatuloy siya, ikaw siya, anak ni Ku Wangsan. Marahil, ang iyong nakatagong kaluluwa ay katulad niya. Kaya, sana bago ka magpakasal, gamitin mo ang sarili mong mga mata para pagmasdan ang mundo at maunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, kaysa sa pagkalito lamang. Malinaw niyang alam na si Hua Fusheng ay laging umaasa na hindi hawakan ni Hua Keili ang relasyon ng lalaki at babae, at si Dian Jiuzi ang pinakaangkop na kaparehan niya sa mundong ito. Hindi niya gustong sumunod sa kanya o sa kanyang ina ang kanyang anak. Ang susunod na hakbang. Kung tama o mali ang hakbang na ito, hindi niya alam. Ang alam lang niya ay ang kanyang pagkahumaling sa wakas ay dahil sa ayaw niyang tanggapin ang nangyari noon. Hindi ko lang inaasahan na mapupunta ka sa panganib. Pero ayos lang ito. Pinahid ni Hua Qingying ang mga luha sa mukha ng batang babae gamit ang kanyang mga daliri, bagaman masakit, kapag nalampasan mo ang sakuna na ito, magiging mas kumpleto ang iyong emosyon at ang kaluluwa. Sa hinaharap, kapag nagpakasal si Dian Jiuzi, maaaring mayroon ka regrets, pero at least hindi ka maiiwan ng kahit anong regrets or emptiness. Malampasan mo ang sakuna na ito. Ang mahinang pag-ungol ng batang babae, pagkatapos ay umiling, pero ako. Oo. She said softly comforted, the first time will always be unforgettable. And time will heal everything. You will always forget, always let go, and always learn to be rational, choose and weigh. Ito rin ang sinabi niya. Growth sa mga tinak. Kabanata 2050, ang Fog Emperor ay nagpapatrolya sa dagat. Tumayo ang batang babae mula sa dibdib ni Hua Qingying at pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga daliri, na para bang nagpapakita ng sariling determinasyon. Tita, naiintindihan ko po. Seryoso niyang pinunasan ang huling bakas ng tubig sa kanyang mga pisngi, at pilit niyang tinakpan ang lungkot sa mga magagandang mata, magiging maayos din ako, katulad ng mga bakas na natitira sa pagsasanay ng espada. Ang sugat ay sasakit sa simula, pero, gagaling, siguradong gagaling. Gayunpaman, kahit masakit ang sugat ng espada, kaya pa rin niya maging matigas ang ulo at tiisin ito sa murang edad. Ang sakit sa puso't kaluluwa, bakit mas masakit sa pilit mong tiisin, mas masakit sa puso't kaluluwa. Tila nakikita ni Hua Qingying ang kanyang kaluluwa, Keili, hindi mo kailangang sadyang kalimutan. Yun siya ay talagang kakaibang tao. Ilang beses akong nagulat sa kanyang pagiging kakaiba. Ikaw hindi nakakagulat na umibig ako, kasama niya sa napakaikling panahon. At siya ay karapat-dapat sa iyong puso. Sa halip na sadyang iwasan ang mga salitang, Yunche, sa harap ni Hua Keili, binigyan niya ito ng napakataas na evaluasyon, pinaiyak ka niya at dinadala ka sa gulo, at wala akong anumang simpatiya sa kanya. Ang kahulugan ng sisihin. At ang kanyang huling pagpipilian ay ang pinakadakilang dahilan, at ito ay para protektahan ka. Siya lang talaga ang may hindi matitinag na sinseridad sa iyo. Alam ko ang lahat. Ang ambon ng tubig sa mga mata ni Huakai, na hindi madaling mawala, ay muling naging siksik. Ang engkanto ng espada ay marahang tinapok ang nanginginig na balikat ng dalaga, ang iyong karanasan sa pagkakataong ito ay ang huling 3 buwan din. Sapat na ang 3 buwang ito para pagalingin mo ang iyong sarili. Sa oras na iyon, haharapin mo ang kasal ko kay Dian Jiuzi nang may mas malinaw ang isip at mas kumpletong emosyon. Kapag inisip mo ito pagkalipas ng maraming taon, maaari ka pa ring makaramdam ng kaunting panghihinayang at sentimental, ngunit higit pa rito ay magiging damdamin at pasasalamat. Ang iyong buhay, ang buhay ng anak ni Ku Wangsan ay dapat magkaroon ng bahaging ito. Hindi pa siya nakapagsalita ng napakaraming salita kay Hua Keili ng sabay-sabay. Nakilala niya ang isang napakahusay na lalaki.
Sa pagbabalik tanaw, hindi katakataka na mamahalin niya ito sa loob ng maikling panahon. Kung ang kulay na salamin ay hindi Zetian Goddess. Naalala niya ang Zetian Divine Child, na lumuhad sa harap ng God Hall at nagmakaawa na ibigay ang pangalan ng Divine Child. Nabigo siya. Kaya, si Zetian Divine Child, na dating mayabang, at walang galang, ngayon ay naging maamo at eleganteng figure tulad ng lumang pine sa Jingho Lake. Mas malinaw niyang naalala na nang malaman niya na ginaising ni Hua Keili ang pagkadyos, ito ay isang perpektong pagkadyos na hindi kailanman lumitaw sa kasaysayan ng banal na kaharian ng Zetian. Ang una niyang reaksyon ay hindi kagalakan at pagmamalaki, ngunit ang isang iyon ay halos umapaw ang mga mata. Ang sakit. Maaga siyang pumili ng makakasama para sa kanyang anak na babae. Siya sa paningin ang pinakamagaling at pinakakatugmang lalaki sa mundong ito, at siya rin ang lalaking pinakamahusay na tinatreto ang kanyang anak, iniiwasan ang lahat ng posibleng, maling paraan, para sa kanya. Galit siya. Libo-libong taon na ang lumipas, at ang pangalan ni Ku Wangsen ay hindi kailanman nabanggit sa mga pintura. Gayunpaman, hindi niya kailanman nakalimutan ang mga taong iyon, at hindi niya pinatawad ang sarili. Ang pagpinta ng kulay na salamin ay malumanay na tumango, na naaalala ang mga salita ng aking tiyahin isa-isa sa aking puso, tita, kaya ko ito. Kung tutuusin, matagal na akong lumaki. Fragment. Pwede bang fragment lang? Marahil isang malaking pagpapala ang magkaroon ng ganitong sandali sa buhay na ito. Bigla kong naintindihan ang madalas nilang tinutukoy na pagmamahalan ng isang lalaki at isang babae. Bigla akong nakaramdam ng kabigatan ng isang hindi gaanong halaga. Bigla kong nalaman ang identity ko. Sa dinami-dami ring kadena, bigla kong naintindihan ang mga tanong ng aking tiyahin, at biglang. Kung pwede lang, wala akong gustong intindihin. Kung magagawa ko lang ulit, mas gugustuhin kung hindi na makita. Hindi, gusto ko pa rin siyang makita. Mula sa mga mata ni Hua Keili, masasabi namin kung gaano kagulo ang kanyang kalooban kahit na sinusubukan niyang kumalma sa kanyang mga salita. Hindi na siya nag-alok ng anumang aliw. Bagamat ang dalawang salitang binitawan ni Yonche sa ilalim ng nyebe ay tumakip sa kanyang puso upang hindi na muling magkita, walang pag-aalinlangan na masyadong malakas ang epekto nito sa puso ng dalaga. Ang natitira ay natitira sa oras. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang oras ay maikli, ang kanilang relasyon ay mababaw, hindi sila malilimutan, at wala silang buhay at kamatayan na magkasama. Ang ilang buwan sa karamihan ay sapat na upang ganap na mawala. Mananatili ako sa iyo sa susunod na 3 araw, ngunit ito ay 3 araw lamang, sabi ni Hua Qingying. Okay. Tumango ang dalaga, salamat po, tita. Tara na. Kinuha niya ang kamay ni Hua Keili at lumingon sa kabilang direksyon kung saan pupunta si Yonche. Hindi agad humakbang si Hua Keili, ngunit maingat na itinupi ang sinturon na may nakaukit na maliliwanag na salita. Itapon mo. Sinabi ni Hua Qingying, ngayong napagpasyahan na nating tapusin ang ating relasyon, dapat tayong maging mas masinsinan sa simula. Katulad noong iniwan kanya, hinding-hindi siya magdadalawang isip at hindi nalilingan pabalik. Ang paggalaw ng pagpipinta ng kulay na salamin ay nagyelo, at siya ay natigilan ng mahabang panahon, pagkatapos ay yumuko siya at marahang inilagay ang sinturon sa lupa na natatakpan ng manipis na nyebe. Tumango si Hua Qingying nang hindi mahahalata at dahan-daang umalis kasama si Hua Kalori. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang hakbang ay biglang humiwalay ang dalaga sa kanyang kamay. Mabilis siyang lumapit sa sinturon at mahigpit itong hinawakan sa kanyang mga kamay. Mas lalong pumuti ang kaninang mapuputi na mga kamay sa pagkurot niya, parang gusto niyang isama sa sarili niyang laman at dugo. Panipi tuldok panipi. Tumingin sa likod si Hua Qingying, bumantong hininga, hindi ito magandang pagpipilian. Ang batang babae na palaging masunurin ay hindi lumuwag sa kanyang mga daliri sa isang sandali. Mahina niyang sinabi, ang aking ina ay wala sa loob ng maraming taon, ngunit madalas pa ring tinitingnan ng aking ama ang larawan ng aking ina ng palihim, sa loob ng maraming oras. Iba ka. Sinabi ni Hua Qingying, ang iyong ninong at ang iyong ina ay magkasamang naranasan ang buhay at kamatayan, at sama-samang lumaban sa mundo at tadhana.
Ang kanilang damdamin ay tumagos na sa buto ng isa't isa. Ikaw at siya ay nagkataon lamang at nahulog ang loob sa isa't isa, iba. At track. Pagdating sa breaking off, then breaking it off is the best choice. Imposible ay ganap na naputol. Tumayo si Joaquin at ibinalot ang sinturon sa kanyang jade na palso, nakaramdam ng bahagyang init siya at ako, tiyak na magkikita tayong muli. Mas maganda ang hitsura kaysa sa Divine Child, ang Divine Lord ay maihahambing sa cultivation base ng God's destruction, at nalampasan ang elemental profound strength ng Fairy Mother-in-law. Paano siya hindi kilala sa hinaharap? Panipi tuldok panipi. Hindi mapabulaanan ni Hua Qingying. Noong mga oras na iyon, natukoy na ang aking kapalaran. Maaaring may iba sa kanyang tabi. At ang tanging bagay na mayroon siya na pag-aari ko ay ang kapirasong damit na ito. Just treat it as, the only thought of this segment, okay. Tumingin siya sa kanyang tiya na may luha sa kanyang mga mata. Siya ay napakaselan at maislan, na ikinaawa ng mga tao. Ngunit ang nasa loob ay ang determinasyon na hindi susuko. Ang larawan ay malinaw at tahimik sa loob ng mahabang panahon, ngunit natigilan ang naruroon. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay naging marahas na ulirat. Kuwit, Qingying little sister, sinabi ni Fashion na nilinang mo ang kalupitan na sword path, at wala ka ng 7 emosyon at 6 na pagnanasa. Hindi ako naniniwala. Ang pagkakaiba ng tao at hayop ay dahil ang tao ay may 7 emosyon, at 6 na pagnanasa kung ikaw ay tunay na walang awa at walang pagnanasa, kung gayon at ano ang pagkakaiba ng mga hayop sa kailaliman. Ang naiintindihan ko bilang malupit na sword path ay nahilig ka sa mga espada at ayaw mong maging interesado sa iba. Oy, iba ako. Likas akong mahilig. Noon, mahilig akong maglakbay sa buong mundo, at nanumpa na maglalakbay sa buong buhay ko ang bawat bahagi ng lupain sa labas ng purong lupain at ang maulap na dagat ay nakaranas ng pag-angat at pagbaba. Boo! Halatang nakatingin sa cute-cute na little brother, pero magulo siya. Matapos siyang iwan, kahit saan man ako magpunta, kahit ang lugar na pinangarap ko noon, wala akong interes. Kaya ko naman, isipin mo siya, na nakakasama sa kanya at ayaw kong pumunta kahit saan. Kuwit, Qingying, sobrang inggit ako sa iyo. Ikaw ay walang awa at walang iniisip, kaya't wala kang alalahanin, walang kalungkutan at walang sakit. Ngunit hindi ko nais na maging ikaw. Gaano man ito kahirap at sakit, hindi ko pagsisisihan ang mga ups and downs. Kuwit, ako ay isang ulila, at siya ay banal na anak. Hindi ko akalain na hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Hayaan ng mundo na pagtawanan ang aking maling akala at madumisan ang aking masasamang hangarin, hayaan ng Diyos na Panginoon na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang baliin ang aking mga buto at basagin ang aking kaluluwa. Hanggat hindi siya susuko, hindi ko bibitawan ang kanyang kamay. Hindi kailanman. Kuwit, lumulutang. Qingying, huwag mo siyang kamuhiin, ipaghiganti mo pa ako, siya nga pala, ang iyong, amang Diyos. Lalo na, ang Qingying little sister ko, ikaw ang naglilinang ng walang awa na espada, paano ka luluha, hindi ka nagkakamali, hindi ako papayag na sisihin mo ang sarili mo, iyon ay, hindi, ang iyong, buhay. I can have you as my true love and best friend in this life. I have no regrets. Kuwit, tita, ano pong nangyayari sa inyo? Nag-aalalang tawag ng dalaga ang gumising sa kanyang matagal na pagkawala. Mabilis na ibinalik ni Hua Qingying ang kanyang tingin at mahinahong sinabi, kalimutan mo na ito, kung gusto mong manatili, nasa iyo iyon. Bigla siyang nakaramdam ng kaunting panghihinayang, kahit konting takot. Kung ang ugali ni Joaquin ay parang nanay niya talaga. Agad siyang umiling. Hindi, kahit na, ang relasyon nila ni Yunche ay malayo sa antas na iyon. Talagang hindi. Kuwit, sa ibang espasyo, tahimik na nakatayo si Yunche, nag-concentrate ng mahabang panahon. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Malakas na sabi ni Li Suo. Siyempre dahil sa kaba. Sagot ni Yunche. Natahimik si Li Suo at pagkatapos ay nagsabi, mukhang malaking bagay talaga ang susunod mong gagawin.
Napakalaki nito. Malalim ang mga mata ni Yunche. Gaano kalaki ang kontrol mo? Tanong ni Lee Soo. 90%. Simpleng sagot ni Yunche. Saglit na hindi nakaimik si Lee Soo, at pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, kung ganoon nga, bakit ka kinakabahan? Dahil ang natitirang 10% ay hindi na maibabalik. Nangako siya kay Chiwoo na hinding-hindi niya itataya ang kanyang buhay. Ngunit ang taong tumapak sa shortcut na ito ay si Hua Qingying, ang numero 1 eskrimador sa mga Diyos ng Six Gods Kingdom, isang taong makapagpapasya ng kanyang buhay o kamatayan sa isang iglap. Pinagdikit ni Yunche ang kanyang mga daliri, gumawa ng pag-click na tunog ng mga buto na nagsasalubong. Naramdaman niya ang pagdaloy ni Yuan Chen sa paligid niya, sa pupil light ng mga mata ay unti-unting lumabo, na parang nakatago sa Yuan Chen. Oras na para magsimula. Kuwit-kuwit, kuwit-kuwit, ang ubod ng unang espada ng Zishan ay kahulugan. Kung ang isip ang batayan, libu-libong pagbabago ang maaaring makuha. Ang mga galaw ng espada ng Wentian Sword, Pingtian Sword, at Yushan Sword ay maaaring isama lahat dito. Maaari mong master madali mong makalimutan ang mga galaw ng espada at magbago ayon sa iyong puso. Ang batang babae ay sumasayaw gamit ang isang espada, ang anino ng espada ay parang bahaghari, at ang poster ng espada ay parang panaginip. Pinanood ni Hua Qingying ang bawat sword mark ng sayaw ng babae, medyo nag-aalangan pa rin at magulo, na nagpapakita ng walang patid na ripples ng sword heart. Isang malamig na hangin ang dumaan, at bahagyang sumimangot si Hua Qingying. Ang hangin sa dagat ng hamog ay palaging madilim at madilim, ngunit ngayon lang, hindi maipaliwanag na pinalamig siya ng ilang sandali. Naglalabas siya ng divine sense, na nagliliwanag sa paligid. Sa sandaling ito, biglang umihip ang isang madilim na hangin. Biglang tumigil ang poster ng espada ni Hua Qingying, biglang ibinaling ni Hua Qingying ang kanyang mga mata, dalawang tao ang sabay na tumingin sa langit sa itaas ng harapan. Ang ikinagulat nila ay hindi ang masamang hangin, kundi, ang kumukulong itim na ambon sa kanilang paningin. Ang kalangitan sa ibabaw ng dagat ng hamog, wala pang 10 milya ang layo, ay biglang naging sobrang dilim. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, isang malaking itim na fog ang unti-unting gumugulong. Hindi, malinaw na si Yuan Chen iyon. Ang sentro ng maulap na dagat ay ang primitive death abyss. Kapag mas malapit ka sa orihinal na kalaliman ng kamatayan, mas mayaman ang alikabok sa kailaliman. Bukod sa panuntunang ito, ang abyssal dust ay umiiral ng natural at pare-pareho gaya ng hangin, at nagtitipon lamang kapag malapit ito sa abyssal beasts at abyssal ghosts. Ngunit ang makapal na itim na fog sa abot ng mata ay talagang isang malaking halaga ng siksik na alikabok sa kailaliman. Iyon ang konsentrasyon ng halos imposible na lumilitaw sa lugar na ito, halos malapit sa matinding lalim ng dagat ng fog sa pangunawa ni Hua Qingying. Tita, ano po yun? Mabilis na lumingon si Hua Keili sa gilid ni Hua Qingying at namamangha sa kakaibang tanawin sa malayo. Sa aking tiyahin sa aking tabi, hindi ko na kailangang magpinta ng kulay na salamin, vital point ano ang kinatatakutan niya, ngunit hindi niya napansin ang lamig sa mga mata nito. Ang makapal na nagtitipon na si Yuan Chen ay gumagalaw sa direksyon ng pagbagsak, gamulong sa direksyon ni Precisely at ng iba pa. Ang divine sense ni Hua Qingying ay dumaan sa mga layer ng Yuan Chen, ngunit sa likod ng Yuan Chen ay isang mas mayamang Yuan Chen, at kahit na sa kanyang malakas na divine sense, hindi niya ito lubusang matusok. Nang malapit ng bawiin ni Hua Qingying ang banal na kahulugan, ang kalangitan sa dagat ng hamog. Sa makapal na ulap, isang marilag na boses, tunog ang dumating ng hindi inaasahan. Ang Emperor of Fog ay nagpapatrolya sa dagat, mortal retreats. Ang mga salita ay kasing gulat ng demonyong awit ni Abyss. Sa isang iglap, tumahimik ang halimaw sa kailaliman, ang dagat ng ambon ay bumalik sa katahimikan, at ang kulay abong simboryo ay malapit ng bumagsak.